Hi guys, ang reviewer na ito ay para sa mga ka-rides natin na magre-renew ng driver's license. Mapananpro man yan o professional driver's license. Kailangan mo to bago maka-renew ng lisensya. Isa to sa mga requirements. Let's go! CDE exam. Pumunta lang sa Google, search mo lang LTMS portal. Tapos, i-click mo lang yung LTMS portal sa taas. Tapos lalabas yan. Click mo lang yung register now kung hindi ka pa naka-register. Kung meron na, login na. So, magla-login na lang ako dahil ako ay meron na. Kapag naka-login ka na, ayan ang lalabas sa iyong dashboard. Pindutin yung parang toga sa itaas at CDE Online Validation Exam. Tapos dito, ang passing score ay 80%, 25 out of 20 items. Pwede ka mamili ng English o Filipino. Ang pipiliin natin ay Filipino. Number 1. Ano ang maaring ipataw na paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? A. Pagwalang bahala sa senyas trapiko. B. Pagmamaneho ng lasing. C. Initial na traffic violation. Ang tamang sagot, letter C. Initial na traffic violation. Number 2. Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator's Permit, TOP, sa pagmamaneho? A. 72 oras. B. 48 oras. C. 24 na oras. Ang tamang sagot, letter A. 72 oras. Number 3. Ano ang maaring ibigay na klasifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? A. Professional Driver's License. B. Non-Professional Driver's License. C. Kahit alin sa dalawa. Ang tamang sagot, letter B. Number 4. Saang maaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo o patungong direksyon? A. Nakatuon sa pakaliwa. B. Nakatuon pakanan. C. Nakatuon paibaba. Letter B ang tamang sagot. Number 5. Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung makumpiska ang isang motorsiklo? A. Gamitin ang motorsiklo pansamantala. B. Surrender ang motorsiklo sa otoridad. C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. C ang tamang sagot. 6. Ilang taon ang maaring ibigay na lisensya sa isang driver na mayroong traffic violation? A. 10 taon na lisensya. B. 5 taon na lisensya. C. 3 taon na lisensya. Ang tamang sagot, letter B. Number 7. Kailan maaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho? A. Tawagan ng kapatid upang isara ang pinto bago matulog. B. Tawagan ng otoridad para ipaalam ang sirang traffic light. C. Pagtawag sa mga otoridad para i-report ang krimen o aksidente. Ang tamang sagot, letter C. Number 8. Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisensya sa pagmamaneho? A. Hindi, maliban kung pinayagan ng traffic enforcer. B. Oo, kung ang duplikadong kopya ay katulad mismo ng kulay ng orihinal. C. Hindi. Tamang sagot, hindi. Number 9. Ilang pulgada maaaring maglagay ng telepono mula sa dashboard ng sakyan? A. 2 pulgada. B. 4 na pulgada. C. 6 na pulgada. Tamang sagot, letter B. 4 na pulgada. Number 10. Ilang taon ang maaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? A. 5 taon na lisensya. B. 10 taon na lisensya. C. 15 taon na lisensya. Ang tamang sagot, letter B. 10 taon na lisensya. Number 11. Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. B. Pag-check sa mata, diretsyong pagtakbo, luksong lundag. C. Pagbabasa, pag-awit sa lupang hinirang at pag-inom ng 1 litrong tubig. Ang tamang sagot, letter A. Number 12. Sinong mga driver ang hindi na kailangan pang gumamit ng seatbelt? A. Driver ng bus. B. Driver ng motorsiklo o tricycle. C. Driver ng SUV. Ang tamang sagot, letter B. Driver ng motorsiklo o tricycle. Number 13. Maaring isuspindi ang rehistro ng sakyan kung ito ay A. Kung ang sasakyan ay maayos na nakapasa sa inspeksyon. B. Ang sasakyan ay hindi kaaya-aya. C. Ang sasakyan ay hindi rehistrado sa pagmamaneho o sa oras ng pagkahuli nito. Ang tamang sagot, letter B. Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan? A. Isa sa harap at isa sa likod ng sakyan. B. 2 sa harap. C. Isa sa harap na windshield at isa sa likuran ng salamin. Tamang sagot,
Letter A, isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Number 15. Ano ang kahulugan ng dalawang guhit na ito? A, bawal tumawid at bawal mag-overtake. B, maaring mag-overtake kung ligtas. C, maaring mag-overtake anumang oras. Tamang sagot, letter A. Number 16. Maaring suspindi ang rehistro ng sakyan kung ito ay kung ang sakyan ay masyadong magaan upang makatawid sa mga pampublikong daan. B, ang sakyan ay hindi pangharap na pagmamaneho. C, ang sakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada. Tamang sagot, letter C. Number 17. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A, ang isang may hawak ng driver's license na may otoridad na magmamaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan na magmaneho ng mga sakyan na automatic transmission. B, ang driver na may hawak na lisensya para sa automatic na sakyan ay pwedeng magmaneho ng sakyang manual. C, ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng automatic transmission. Tamang sagot, letter C. Number 18. Kailan ginagamit ang alcohol breath analyzer? A, kung ang pinilit ng enforcer na gamitin ang ABA test. B, kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. C, kung ang driver ay pumasa sa lahat ng field sobriety test. Ang tamang sagot, letter B, kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. Number 19. Ang 30 araw suspension ng lisensya sa pagmamaneho ay papataw kung A, kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat. B, kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. C, kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 72 na oras. Ang tamang sagot, letter B, kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Number 20. Ano ang kahulugan nito? Bawal mag-U-turn dito, papalapit sa rotonda, paikot-ikot lamang ang kalsadang ito. Ang tamang sagot, letter B, papalapit sa rotonda. 21. Saan napupunta ang mga siningil na pera mula sa vehicle's user's charge? A, ang nakolekta na pera ay ginagamit sa pagpaayos ng kalsada. Letter B, ang mga nakolektang pera ay nagagamit pansahod ng mga enforcers. C, ang mga nakolektang pera ay para sa mapagpagawa ng mga dike at dam. Ang tamang sagot, letter A, ang nakolekta na pera ay ginagamit sa pagpasaayos ng mga kalsada. Kailan mo maaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? A, sa oras ng emergency. B, kailanman ay hindi pinahihintulutan. C, sa mga taong nag-aral magmaneho. Ang tamang sagot, letter B, kailanman ay hindi pinahihintulutan. Number 23. Ang paggamit ba ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho? Oo, kung ang driver ay hindi naparehistro ang telepono sa LTO. B, oo, kung ang driver ay gumagamit ng wireless na gadget. C, oo, kung ang driver ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget. Ang tamang sagot, letter C. 24. Kailan maaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata kung ang bata ay may kapansanang pisikal o mental? B, kung ang bata ay ayaw umupo sa child restraint system. C, kung ang pamilya ay papunta ng mall. A, ang tamang sagot. 25. Saan mo kay maaring ireklamo o i-contest ang pagkahuli sa iyo? A, sa tanggapan ng adjudication. B, sa kalsada bago umalis ang enforcer. C, sa alinmang tanggapan ng adjudikasyon. A, ang tamang sagot, sa tanggapan ng adjudikasyon. Tapos na kayong mag-exam, i-email ni LTO yung result ng CDE exam kung saan nakalagay doon ay pass at ipiprint out nyo ito at dadalhin sa LTO kapag kayo ay magre-renew. Bali dito ng 2 months. Magpa-medical din kayo sa accredited na LTO para kumpleto na requirements nyo pagpunta nyo sa LTO loob mismo. Sharing is caring!